Sa mundo ng fashion at kagandahan sa Pilipinas, dalawang pangalan ang matatag at patuloy na nagbibigay inspirasyon. Sina Rene Salud at Ricky Reyes. Ngunit bago pa man nila naabot ang tugatog ng tagumpay, kapwa nilang hinarap ang matitinding pagsubok, nagsimula sa wala at pinanday ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tapang na bumangga sa mga hamon ng lipunan. The Philippine Showbiz List presents Success Stories ni Ricky Reyes at Renee Salud. Si Ricky, na mas kilala bilang Mother Ricky, ay lumaking may malalim na sugat sa ugnayan ng kanyang pamilya. Bilang anak sa labas, hindi niya naranasan ang pagmamahal at paggalingan ng kanyang ama. Ang ina lamang ang nagsilbing sandigan niya sa gitna ng mapanuring lipunan. Sa murang edad, hindi lang pangungutya ang kanyang pinagdaanan, kundi maging pisikal na pananakit mula sa mga kapatid niya sa ina. Pinilit niyang baguhin ang mga ito upang maikahon sa inaasahang imahe ng pagiging tunay na lalaki. Hindi man niya lubos na maunawaan noon, tinanggap na lamang niya ang hirap dala ng paniniwalang ito raw ay bahagi ng tinatawag noong tough love. Hindi rin nalalayo ang pinagmulan ni Rene, na kilala bilang Mama Rene. Dama rin niya ang tensyon sa pamilya dahil sa pagiging bahagi niya ng LGBTQ community. Maayos man ang samahan nila ng kanyang ama, hindi pa rin naiwasan ang pagdududa at kaba ng ama dahil sa panghuhusga ng mga tao sa paligid. Sa halip na maging pabigat, ginawa ni Mama Rene ang lahat upang patunayan na hindi magiging balakid ang kanyang pagkatao sa tagumpay at sa pagiging haligi ng kanyang pamilya. Unti-unti niyang itinaguyod ang sarili hanggang maging isa sa mga pinakarespetadong fashion designer sa bansa. Ricky and Renee started as teens and built empires without formal schooling. Sa likod ng makukulay na telang dumadaloy sa mga runway at mga gunting na humuhubog ng bagong anyo sa mga salon, may mga kwento ng pagtatagumpay at pakikibaka na bumuo kina Mother Ricky at Mommy Renee. Si Mother Ricky ay nagsimulang magbanat ng buto sa murang edad. 15 taong gulang pa lamang siya nang piliin niyang magtrabaho kaysa mag-aral dahil sa hirap ng buhay. Gusto niyang tulungan ng ina at pag-aralin ng 6 na kapatid. Kaya kahit walang sapat na pera, pumasok siya sa isang beauty salon bilang tagawalis ng sahig. Dito siya natuto ng sining na paggupit ng buhok sa simpleng pagmamasid sa mga profesional na gumagawa. Sa paglipas ng buwan, unti-unti niya napatunayan ang sarili hanggang maging inaasahan at pinagkakatiwalaang gumupit ng mga kliyente. Sa kabila ng lahat ng hirap at takot, lumaki siyang matatag ang loob at malakas ang pangarap. Unti-unti ang perang pinaghirapan niya sa pagwawali sa buhok ay naging puhunan para maitatag ang unang Ricky Reyes Salon. Ang maliit na parlor noon ay lumawak na ngayon sa higit 40 branches ng gandang Ricky Reyes Salon sa iba't ibang sulok ng bansa. Hindi rin nalalayo si Mama Rene. Sa edad na 16, nagpasya siya mag-apply bilang fashion designer sa isang department store sa Cubao. Wala man siyang formal na kaalaman sa larangang yon, tinanggap pa rin siya. Ngunit sa halip na directing sa pagdidisenyo, sa bodega muna siya inassign bilang tagapamahala ng mga tela. Maraming maaaring madismaya sa ganoong sitwasyon, ngunit hindi ito naging hadlang kay Mama Rene para matuto. Sa bawat patong ng tela, natutunan niya ang iba't ibang uri ng materyales, kulay at textures na kalaunan na naging pundasyon ng kanyang kaalaman sa paggawa ng mga dekalidad na disenyo. Sa kabila na kagustuhang tapusin ang kolehiyo, kinailangan ni Mama Rene na tumigil sa pag-aaral pagkatapos ng ikalawang taon. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang pagkakataong makapagtrabaho para mas palawakin ang kaalaman sa industriya. Unti-unti siyang umangat mula sa bodega papunta sa cutting at sewing department hanggang sa tuluyan na siyang pumasok sa mundo ng disenyo at paggawa ng damit. Sa pamamagitan ng praktikal na karanasan, mas hinasa niya ang kanyang talento at naging isa sa mga pinakatinitingalang designer sa bansa. Sa tulong ng dedikasyon, napatapos ni Mama Rene sa pag-aaral ang mga kapatid at natulungan silang mabigyan ng maginhawang buhay. Ricky and Rene's success did not stop their generosity. Hindi lamang negosyo ang pinanday ni na Mother Ricky at Mama Rene. Pinalawak nila ang kanilang mga tagumpay para makatulong sa mas maraming tao. Sa kabila ng kabisihan sa negosyo, ay inilaan ang bahagi ng kanyang kita sa mga proyektong nagbibigay pag-asa at hanap buhay sa iba. Sa pamamagitan ng kanyang initiative na isang gunting isang suklay, libo-libong kabataan ang tulungan magkaroon ng kasanayan sa paggugupit para magkaroon ng sariling kabuhayan. Hindi lang yon, nagtatag rin siya ng sentrong tumutulong sa mga batang may malubhang karamdaman. Para sa kanya, hindi sapat na siya lang ang umangat, kailangang iahon din ang iba. Samantala si Mama Rene ay kinilala hindi lamang sa husay sa disenyo, kundi sa mas malawak na misyon na dalhin ang gawang Pinoy sa international stage.
Noong 2017, kinilala si Mama Rene bilang fashion ambassador ng Pilipinas na sa ilang dekadang serbisyo at kontribusyon na inialay niya sa industriya. Ricky and Renee's Life Lessons. Sa mahabang panahon na inilaan ni ng Mother Ricky at Mama Rene sa mundo ng beauty at fashion, hindi may kakaila ang lalim ng kanilang pinagdaanan at ang bigat ng kanilang naging pundasyon. Mula sa wala, itinayo nila ang kanilang pangalan at imperyo nang walang formal na edukasyon o gabay mula sa eksperto. Si Mother Ricky, sa dami ng taon na inilaan sa salon at pagtuturo, ay naniniwala ang tagumpay ay hindi natatapos sa isang pangarap lamang. Para sa kanya, dapat patuloy na umaakyat ang tao sa hagdang-hagdang hamon ng buhay. Kapag naabot na ang isang antas, kailangan palawakin pa ang hagdanan para marating ang susunod na antas ng tagumpay. Ganito ang naging prinsipyo niya, mula na siya simpleng floor sweeper sa isang maliit na salon hanggang sa magkaroon siya ng sariling pangalan na kilala sa buong bansa. Hindi nalalayo ang pananaw ni Mama Rene. Bilang batikang fashion designer, alam niyang hindi sapat ang natutunan kahapon para magtagumpay sa larangan ng fashion. Ang bawat uso, katawan, hugis at panlasa ng tao ay nagbabago. Kaya ang sining ng disenyo at talento sa pagpapaganda ay dapat ding sumabay at umangkop sa takbo ng panahon. Sa ganitong pananaw, hindi siya tumigil sa pag-aaral, sa pag-eeksperimento at sa pagbabahagi ng kaalaman sa mga bagong henerasyon ng manlilikha. Malaki rin ang pagpapahalaga ni ng Mother Ricky at Mama Rene sa wastong pamamahala ng pera at tagumpay. Para sa kanila, kalakip ng likas na pagkamaalalahanin ng mga nasa LGBTQ community ang kahalagahan ng disiplina. Naniniwala silang isa ito sa mga pundasyon kung bakit sila nanatiling matatag. Dahil likas sa kanila ang magbigay, mahalaga ring matutong magtabi para sa kinabukasan at tsaking ang biyayang natamo ay mapagyayaman at may babahagi ng tama. Bukod sa pagtataguyod ng kanilang negosyo, naging inspirasyon din sila sa marami na sa kanilang simpleng paniniwala na ang ligaya at kagandahan ay nagmumula sa tamang pag-aalaga ng sarili at pananampalataya. Para sa kanila, mahalagang maging masaya sa kung anong meron ka, alagaan ang sarili, hindi lamang sa panlabas kundi pati sa kabuuan at ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga natamo sa iba. Ngunit kamakailan, hindi na iwasang masangkot sa kontrobersya ang dalawang haligi ng industriya. Sa kabila ng pagiging bahagi ng LGBTQ community, nagpahayag sila ng pagtutol sa ilang isinusulong na panukala tulad ng same-sex marriage at SOGI bill. Para kina Mother Ricky at Mama Rene, dapat ay may hangganan ang hinihingi ng komunidad. Para sa kanila, may sapat ng espasyo ang mga miyembro ng LGBTQ sa lipunan at hindi na dapat ito sobrahan pa. Ang pananaw nilang ito ay umani ng iba't ibang reaksyon, lalo na mula sa mga grupo at individual na patuloy na lumalaban para sa pantay na karapatan. Hanggang ngayon, inspirasyon pa rin sila Mother Ricky at Mama Rene ng mga Pilipino na nangangarap umangat at magtagumpay sa buhay. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!